Casimero Immortal, dinumog, mga fans pinarones ni Cuadro Alas at Badong Aratiles Bistado ang kaduwagan ni Inoue. So una sa mga maiinit na balitang may kinalaman sa boxing ay naging underrated ang pagiging immortal ni former 3 Division champ Cuadro Alas Casimero. Kung pagbabasehan natin ang mabilis na recovery time niya sa huling laban. That in fact kung ating babalikan ay natalo si Boss Manny Pacquiao versus Thai boxer nang mag-overweight kaya napilitang magbawas ito ng timbang. That makes him susceptible sa mga body shot that normally leads to a TKO loss. Na contrary kay Casimero na can regain strength in a very short span of time and maintain his physique as hard as an iron. Sa ibang balita ay pinarones ni Cuadro Alas ang kanyang mga kababayang maging world champion for the day during sa pa-welcome home caravan dahil hinayaan niya itong makapag-photo op sa kanya. Habang hawak-hawak nila ang kanyang mga major belts. At sa kaugnay na balita ay hindi lang pala ang Ormoc City ang nagbigay pogay kay Champ kundi pati ang taga-Municipality of Merida. At grabe ang pinakitang suporta ng mga tao na pati mga bata ay dumudumog na no doubt na umiidolo sa kanya dahil sa pagbibigay ng free training sa mga kabataan na matutong magboxing. Sa huling balita ay walang lusot kay Boss Badong Aratiles ang galawan ng kampo ni Naoya Inoue kung gaano nila mina-manipulate ang boxing sa Japan. Na kung saan ay after 24 hours sa highly spectacular victory ni Casimero versus Saul Alvarez ay sinisintensyahan siya na maban ng 1 taon sa Japan. Dito po tayo sa ating konting research po. Alam ko po kasi na ito po real talk tayo Kasi dineklara ng promoter ni Naoya Inoue na hindi na talaga lalaban si Naoya Inoue kay Cuadro Alas, di ba? Hindi na lalaban, ayaw na. Pero hindi po kinatwiran dahil masama ang laban, no? Pangit panoorin si Cuadro Alas, hindi po. In fact, napakaganda po. Tanggalin nyo po, wala pong sounds, wala pong nakakaalam, ipanood nyo po sa lahat ng boxing fans. Walang background na ingay, walang background na kwento, no? Yung wala pong background na kwento na si Cuadro Alas ay overweight, no? Kahit nga may background na kwento na si Cuadro Alas overweight maganda pa rin yung panalo ni Cuadro Alas. First round knockout sa lahat po, no? Sa lahat po ng uri ng boxing fans. Sa lahat po ng uri, sa lahat po ng tao na nanonood ng boxing. Kahit na anong lahi pa yan. Highlight po yan, yung bumulagta si Sanchez. No? Ayan po, karapat dapat po, wala po magsasabi, hindi karapat dapat na labanan ni Inoue yan. O ng sino mang champion. Kung marirealize po nila na dating 3 Division World Champion yan, at ganyan pa rin kalakas, at walang ayaw labanan ng championship dahil napopolitika, lahat po, no? Pinagtanggol niya ang kanyang against all odds. Wala pa po ako nakitang pigang-piga. Meski si Manny Pacquiao, nung siya po ay pigang-piga, isang suntok lang. Kung hindi nyo po alam yan, alamin nyo po. Laban kay 3K Battery. Hindi overweight po si Pacquiao, talo po siya. Hindi pa naglalaban, tanggal na yung corona niya. Pero dahil pigang-piga si Manny Pacquiao, isang sikmura lang, tumiklop po si Manny Pacquiao. Ito lang po yung galing sa pigaan. Ito lang po yung tanging boxer na galing po na halos wala nang kinain, no? Halos wala nang kinain. Kung totoo na kaya hindi na lalaban si Inoue magpakailanman, magpasawalang hanggan dahil sa overweight si Cuadro Alas. Bakit hindi niya yan in-announce nung na-overweight si Cuadro Alas? Bakit in-announce nila yan after na masuspend si Cuadro Alas? Yung announcement na hindi na kailanman hindi na lalaban si Inoue, bakit after ng suspension nila in-announce? Bakit hindi yung nag-weigh in at sumobra? Kasi naniniwala sila pangit ang ipapakita ni Cuadro Alas. Naniniwala sila mananockout si Cuadro Alas. Wala pong matinong tao. Maski ako naisip ko, putya, kawawa naman si Cuadro Alas. Pinapakain na sa mga leon. Kasi kung nagkataon po na si Cuadro Alas ay natalo, si Saul Sanchez po, nakahilera na kagad yan kay Inoue. Kaya ni Inoue. Pero dahil po, no? Dahil po na si Cuadro Alas ay ang ganda pa rin ng pinakita. Despite na siya ay gutom na gutom, halos
Akala nila wala nang lakas. Natural na lang yun eh. Yung natural na lakas niya eh. Yung tibay ng isip, alam niyo po ba? In-announce po na hindi na lalabanan si Cuadro Alas after ng suspension. Mga kapatid, dahil ba sa suspension tsaka kaya ayaw labanan? Alam niyo po ba si Luis Neri, ban for life yan sa Japan? Ban for life agad ba dong? Overweight lang? Opo, ban for life po sa Japan. Si Luis Neri. Pero ano po nangyari? Kinalaban pa rin ba siya ni Naoya Inoue kahit ban for life? Opo, kinalaban pa rin siya ni Naoya Inoue. Ibig sabihin, ganun po ka-powerful yung Team Inoue pagdating po sa JBC, no? Ganun po yung Team Inoue ka-powerful sa JBC. Ngayon nagtataka ko dito sa mga Pilipino naman sila. Bakit sila pa nagpapaliwanag? Pag sinasabi kong duwag si Inoue sa napakahabang panahon na, ang dami na natin pantunay na duwag si Inoue pagdating kay Cuadro Alas. Sila pa rin na nagtatanggol na hindi duwag si Inoue. Hindi naman nila kayang palabanin si Inoue. Ano ang katwiran nyo nga uli? Paano lalabanan yan? Di ba? Paano lalabanan yan? Ang pangit ng pinakita. Di ba? Yung mga huling laban niya, ang pangit ng pinakita. Ngayon lang po ako nakakita ng pangit ang pinakita na binugbog ang kalaban at nangayaw. Si Uguni po nangayaw, si Akaho po nangayaw. No? Tapos sasabihin nyo, pangit. Kung hindi umayaw yun, anong mangyayari kaya ron sa mga yun kung hindi sila umayaw? Knockout po yung dalawa na yun. Kung hindi po sila umayaw, knockout po sila. Ngayon lang ako nakakita, mula first round hanggang awatin ng referee, binubugbog ang kalaban. Pangit pa rin ang pinakita. Yan ang katwiran ni Inoue na kinakatwiran din ng mga Pilipinong ugok. Oo, ugok kayo. Di ba? Kinakatwiran din yan ng mga Pilipinong ugok. Kinakampihan nila yung Hapon na si Inoue. Kasi daw humihingal. Ngayon po, napabagsak ang kalaban. Wala na pong ikakatwiran. Hindi nung overweight, nagdeklara na, hindi na namin lalabanan si Casimero. Bakit hinintay pa yung suspension? At bakit napakabilis ng suspension? Paano mo nasabi na napakabilis? Yung kwento ni Neri, ikukwento ko sa inyo. Makinig kayo lalo na yung mga ugok. Makinig lang kayo. Si Neri po, ang kalaban niya si Yamanaka, champion ng Japan. Okay. Nanalo si Neri, knockout. Ni-knockout niya yung champion ng Japan, Yamanaka. Kung hindi ako nagkakamali. 4th round knockout. Ano po nangyari? Okay. Si Neri po ay napatunayan na ped user. So tinanggalan po siya ng corona, no? Tinanggalan siya ng corona si Neri, tapos nagkaroon sila na rematch. Way back 2018 kung hindi ako nagkakamali. Okay. So nung nagkaroon po ng rematch sa pagitan ni Yamanaka at saka nito ni Luis Neri, nag-overweight naman. So ibig sabihin, napatunayan ng producer, tapos ngayon naman nag-overweight. Tignan nyo po ganun po magagalit talaga yung mga Hapon. Kasi champion nila, nawala yung pagiging champion nung Yamanaka, no? Nawala yung pagiging champion, tinalo siya ni Neri dahil producer, no? Gumagamit ng ipinagbabawal na technique. Gumamit ng ipinagbabawal na substance. Okay, panalo, 'di ba? Sa mga tuwid, mga kapatid, no? Talagang binan for life na kasi natalo na naman si Yamanaka. Overweight Nilaban pa rin nila. Pero walang yung rehydration clause. Akala nyo ba kagad-kagad nung natalo sa knockout yung Yamanaka, kinabukasan kagad-kagad binana si Neri? Hindi po. March 3 naganap. March 9 pa siya binan. Ibig sabihin, nagtalo-talo muna. Pinipressure. Galit yung mga Hapon Paano mananalo yung bata natin? Overweight yan. Sa galit po ng mga Hapon, no? Sa galit po ng mga Hapon, kay Luis Neri dahil mandurugas, overweight,
at na-knockout siyempre, na-knockout dahil overweight eh, di ba? Knockout talaga yung kalaban. Knockout talaga yung Hapon. Binan nila for life. Pero tumagal pa po. Ilang araw pa po ang lumipas. Ibig sabihin na pressure sila ng mga boxing fans. Ano ba kayo JBC? Wala ba kayong gagawin? Ha? Wala ba kayong gagawin kundi ano? O ngayon, punta tayo. Pero, ban for life yan ha. Ban for life si Luis Neri. Pero nung gustuhin ni Inoue, nalabanan si Luis Neri. Anong ginawa ng JBC? Nilift yung ban at sila'y naglaban. O, eto ngayon, kay Cuadro Alas. Ang ganda ng panalo. Nananawagan yung mga kasama ni Cuadro Alas doon. Siyempre, yung mga Hapon, mapapanood nila yan sa replay. No? Yung panawagan la, puta, matindi. Eto talaga. No? Yung panawagan na po yan, mapapahiya po yung kampo ni Inoue pag pinagtagal nila dahil maski Hapon, no? Maski Hapon, mananawagan na po yan na labanan mo na Inoue to. Puta, karapat dapat na yan. Yung katwiran mo nun, duwag kang hayop ka. Yung katwiran mo na pangit yung pinakita, wala ka nang ikakatwiran. Ang ganda na ng pinakita, first round knockout. Siyempre, akala ng mga Hapon, akala ng mga Hapon, di ba? Super galing talaga si Inoue. Napapaniwala sila ng hype ni Inoue. Magaling naman talaga si Inoue, pero hindi siya obra kay Cuadro Alas. Alam ni Inoue yan. Akala ng Hapon, talagang Superman si Inoue. Diba? Mananawagan yan na labanan mo na yan. Masyadong mayabang yan. Hindi na po inalaw yan ng promoter. Diba? Ayan na po. Kinakailangan nilang mag-flex. Hindi ko po sinasabing gumamit sila ng puwersa nila sa Japan Boxing Commission. No? Kaya po nila sinuspend si Casimiro. Ang sinasabi ko po, magpe-flex po yan ng muscle nila sa Japan Boxing Commission dahil putya, magmumukha pong duwag si Inoue pag tumanggi pa eh. Suspend agad. Isang araw pa lang ang nakakalipas. Biruin nyo yun. Nadugas yung kanilang boxer. Hindi nila boxer yan si Sanchez ha. Yung Hapon ng kalaban, it took them 6 days. 6 days pa po bago nila nagpagpasyahan. Pinagpasyahan yung suspension. Wala akong inaakusa. Ang sinasabi ko, napakabilis ng suspension ni Cuadro Alas. Napakabilis. Ako, ang tansya ko, to prevent boxing fans sa Japan para ma-prevent po na sila mismo ang manawagan. Meanwhile, para sa mga edad 18 years old and above na mahilig tumaya online ay you can earn as much as 12K bonus in your first deposit. Pwede kang tumalpak ng 5 pesos at manalo habang nanunood sa inyong mga paboritong sports like boxing, NBA, PBA, MPBL at G-League games. Madali lang ang pag-deposit at withdrawal via Paymaya, GCash Direct, GCash QR at online banking. Please check comment section para sa pagrehistro at gamitin ang promo code.